Doon lang siya sa may bahay din, doon nakaupo, doon siya inano ng net. May mga syudad talagang mahigpit. Ang mga aso hindi dapat pwedeng pakalat-kalat. Dito sa Quezon City, nakaw! Sis Maria Josep naman Quezon City, Joy Belmonte. Araw din yan? Opo. So pagdating mo sa araw na, nakita mo yung aso mo? Hindi po. Na-turnover na daw po sa City Pound. Itong si Mrs. Sir, naghihinagpis at nag-iiyak sa harapan namin kanina pa. Huwag ka nang umiyak. Pwede ba siyang pumunta riyan para mag-adapt ng aso? Actually, in-offer na po namin, sir, sa Ayaw kanya. naman pala eh. Pumunta ka rin. Ayaw mo. Nag-iisang kendo lang yan. Pwede kang tumingin doon. Ayaw ko na, sir. Ayaw mo na. Ay, kung ayaw mo na, hindi ka namin pipilitin. Hindi natin mabalik yung isang bagay. Saktan na ka. Ika nga sa kasabihan, a dog is a man's best friend. Kaya naman ang dog owner na si Evelyn, labis ang pagdadalamhati sa biglang pagkawala ng kanyang alagang aso. June 13 nang ma-impound daw ng mga otoridad ang kanyang alagang aspin na si Kendo. Nabasa ko sa text na hinuli yung aso namin. Hindi ko naman nabasa agad kasi yung cellphone ko naiwan sa bahay. Yun, nagpunta kami kagad sa barangay. Siguro mga alas 6 ng gabi na yun. Tapos nagtanong kami kung ano yung protocol sa aso para makuha. Sabi naman, 7 araw pa yung yung bago makuha yung aso. Subalit pagdating sa dog pound, hindi raw nakita ni Evelyn ang kanyang alagang asong si Kendo. Yun, nagantay kami ng 7 days. Pagpunta namin doon, nagkuha ko ng papel sa barangay, wala na yung aso namin. Kahit ilang araw na nakaraan, lagi ko siya naisip. Special siya kasi hindi naman aso yung turing ko sa kanya, yung lagi kong lagi kong kasama. Wala naman akong ibang hangad. Gusto lang namin mabalik yung aso. Kasi hindi kami naniwala na matay yun. Lakas-lakas nun eh. Sir Ben, sana po matulungan mo ako kasi na-miss ko na yung aso ko eh. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Bakit hindi mo pinasok ang aso mo? Ano ba tong aso mo? Pagala-gala? Or Hindi, sir. askal ba to? Hindi po. O hindi ba siya sa loob ng bahay? Nung araw kasi noon, bumili akong ulam. Okay. Sumunod sa'yo? Doon lang siya sa may bahay din, doon nakaupo, doon siya inano ng net. Yun din ang sabi ng kapitbahay namin. Okay. Sa bawat syudad, may sari-sariling ordinansa. Opo. Dito sa Quezon City, napakawalang kwentang ordinansa pagdating sa ang daming pakalat-kalat dyan. No? Hoy, Quezon City! Una kayo lahat, ha? Mayor Joy, kinig ka. Ayan, sa labas, daming kalat na aso dyan sa umaga, may etches pa. Delikado rin man naglalakad, hindi natin kakasiguro kung yan ba'y na-injeksyonan o di naman kaya pag nakagat, hindi mo malaman. So, kaya responsable, okay? May mga syudad talagang mahigpit. Opo. Ang mga aso hindi dapat pwedeng pakalat-kalat. Dito sa Quezon City, nakaw! Sis Maria Josep naman Quezon City, Joy Belmonte. Maria Josep, o ikaw naman, sa Taguig, sa anong kadahilanan, aktibo sila, kunin yung mga aso, kasi delikado rin pag ang mga aso. Ang aso mo ba ina-injection na? Wala pa po, maliit Sis pa Maria kasi. Josep, okay. Alright, sige. So, kinuha siya ng dog pound sa barangay. Tinurn over sa city pound. Bakit umabot ng 7 araw bago mo tinubos? Nang malaman mo naman na kinuha, naturalmente, dapat sumugod ka na agad sa barangay para alamin. Sumugod nga po. Araw din yan? Opo. So pagdating mo sa araw na, nakita mo yung aso mo? Hindi po. Pagdating doon sa barangay, nagtanong kami kung Nasaan daw yung aso mo? Nasaan daw? Nandoon na turnover na daw po sa City Pound. City Pound. Nasaan daw yung City Pound? Daw, Sandali bago muna, makuha. nasaan daw yung City Pound? Sige, Hindi ganito. din namin alam din, sir, eh. Okay, sige. Ang aso mo ay nasa labas at hindi mo malaman kung bakit sa labas at nakatambay siya sa labas. Hindi kaya may nagreklamo sa aso mo na may nakatambay roon. Kung kaya pumunta yung mga taga-barangay, kinuha siya ng net. Hindi kaya baka yung one time yung aso mo nandoon ay muntik nakahagat, kaya medyo natakot yung mga tao roon dahil hamak yung aso mo nandun sa labas. So, na-threaten yung mga kapitbahay mo na bakit yung aso mo sa labas. Kung talagang kaso mo yan, nasa sa loob ng bahay mo, yun una sa lahat. Halimbawa ako, may 3 aso ako 2 Labrador. Hindi si Rendon. Labrador, okay? Tsaka isa boxer. Sa loob lang sila ng bakuran ko. Pinakakain,
Ayan, takbo-takbo lang sila sa loob ng bakuran. Pag lumalabas sila, pumapasok din agad. Hindi tumatagal. Kasi alam nila yung ganon. So, para sa akin, na-injeksyonan pareho. Kasi baka makagat naman yung mga security ko, baka mag-amok. Okay? Ngayon, sa akin, hindi kaya may nag-report sa'yo. Sabi ni Kap, mayroon daw Patay. May mayroon daw nag-report tumawag sa kanya. na- Pero time na yun, hindi naman aso namin yung yung kapitbahay No, nag-away-away po. Okay. Siguro, basta't naglibot ata sila dahil may ordinansa, anumang asong hindi nasa loob, nasa labas, kukunin Yun yun. siguro na timing. Okay, medyo nakita yung aso mo, inosente, wala namang kinalaman, nakuha rin. Tatanungin natin ngayon si Dr. Alexis Siblag, OIC Taguig City Veterinary Office. Ako'y magtatanong lamang dahil eto nga, si dog owner, si Evelyn, alam ko naman may ordinansa ata dyan, yung mga galang aso, hindi ka pareho sa Quezon City. Gaano ka stricto po yung siyudad po ng Taguig na laban doon sa mga asong gala na kinakailangan may may-ari nito, alagaan sa loob ng kanilang pamamahay? Actually, may daily route yung impounding vehicle natin. Okay. Isinasalit-salit po natin yung 28 barangay as a proactive activity po niya. Pero normally, meron din po siyang response kapag may tumawag po. Okay. Pinupuntahan po namin kaagad yun. Parang ang dating, rescue ang dating yan, kukunin nyo, hindi ba? Yes po. Kaysa makapinsala. Okay, ang tawag nyo sa dog rescue, just in case na kapag medyo hindi siya sa loob ng bahay, either medyo may sakit ng aso, tinatanggal, okay? So, ito bang nangyari sa inyo? Kinuha na lang dahil paglabag sa ordinansa at pagkatapos sa barangay, tinurn over sa inyo. Yun ba ang protocol doon? Yes po, Sir Ben. Okay. So, ang barangay, hindi sila pwede mag-impound ng aso sa loob ng kanilang bakuran kasi dapat yan, out of the ordinance, it goes directly sa city pound. Tama? Yes po. Alright. Let's say, sir, pag nasa city pound na, gaano po katagal bago po yung redemption o makuha ng may-ari, yung pang mga asong nakaloob sa loob ng city pound? Actually, sir, sa amin po, pagka kami nakahuli, right after po ng kapag nasa impounding na po, pwede na po nilang kunin. Ang hinihingi lang po naming requirements is parang patunay po na sa kanila ho yung aso. Okay. Parang certificate of ownership po. Pag surrender po ng barangay, iba-iba po kasi sir yung ordinansa ng bawat barangay eh. So may barangay po na after 5 days, saka lang nila pwedeng kunin. May ibang barangay po like barangay Ususan, 7 days po ang ano nila. So, 7 days, sa loob ng 7 days, dapat pupunta, may-ari sa city pound, kukunin yung information sa barangay so that yung aso na yun, matutubos niya. Actually sir, after 7 days pa After siya 7 days, Apa. tsaka bakit umaabot po ng ganung kalaki, kahaba? Yung po yung ordinansang nakaano po Sa mga barangay? Apa. Alright, sige, magkaiba. So, bakit po may mga araw po na parang incubation ba ang tawag yan? parang kung COVID ho, yung parang kina-quarantine muna yung aso. Ano po sir, para hindi sir, makahawa sa iba kung meron pong sakit. Normally kasi sir, karamihan sir sa pumapasok, mga subclinical yung symptoms. Ano yun, mga what do you mean by subclinical? Wala pong symptoms na pinapakita, pero meron na pong sakit. Okay. Nalalaman niyo ba kung may anti-rabies yung aso o wala? During the time, sir, ng surrender sa amin, since wala po kaming record kung sino may-ari, at saka basically yung profile po ng aso, hindi po namin malalaman. Alright. So, what would happen after 7 days, umabot na ng 2 weeks, 3 weeks? Anong ginagawa niyo sa mga aso, sir? Bali, sir, naka-no-kill policy kami with order po ng mayora namin. Paano yung order po? Ano yung order? No? No killing po. Walang killing doon sa mga healthy animals, tama? Apo. Kasi po may programa po tayo ng adoption. Alright. At the same time, meron po tayong forthcoming activities na repurposing yung mga stray. Okay. Sige, sir. Sir, may tatanong na ako. Pag kunyari, tinurn over sa inyo ng barangay, hindi ba nilalagyan ng tag yung aso na kay barangay number 1, barangay 2, tapos sa tag na yun lalagyan na ito, nakuha doon, care of barangay 2, description, yun din ang na tinurn over ng barangay na nakuha in description ng aso, kulay, at saka yung breed ng aso. Hindi po ba dapat gano'n na parang may record keeping tayo?
Hindi sir, ganun yung sistema po natin sa CityVet. Ang sistema po natin sa CityVet, inilalag po yon. And then during the time na nasa amin, ang basihan lang po nung pagkakakilanlan kung saan galing is yung cage number po. Cage number. Sa cage number, ibig sabihin sa barangay yan. Lahat po ng barangay. Okay, sama-sama na. Sir, paano po nag-a-adapt ho ba ng aso? Diyan yung aso matagal na, maganda naman yung lahi ng aso. Pwede ho ba yung mga asong gustong pumunta roon sa inyo? And then, ninyo, may adoption process ba? Meron po, sir. Okay. And then dumadaan po sa proseso, sir, yun. Okay. Sir, paano po ito ang lapit po sa atin ni Mrs.? Namatay daw po yung aso nitong lumalapit po sa amin, sir, sa inyo. At dahil namatay si Kendo, yung kanyang aso ni Evelyn, namatay daw ata sa pangangalaga sa loob ng inyong dog pound. Yes po, sir. So, ito po ba, sir, nung namatay ito, bakit po? May sakit? Yun nga, sir, yung sinasabi ko, may mga sakit, sir, na pag pumapasok sa amin, subclinical. Subclinical. And then, pagka nagkaroon po ng sudden death, hindi naman na po na-biopsy or na-autopsy or hindi na po na-necropsy. Yung bang ginagawa niyo, sir, kapag namatay na yung aso, anong ginagawa? Kinikremate na? Bali, sir, hinuhukay namin dun sa perimeter po namin. Doon lang. Apo. Okay. So may graveyard po kayo ng mga asong namatay dyan. May description po ba? Kasi baka gusto niyo ipa-autopsy kung anong kinamatay ng aso niya. Gusto mo bang ganun? Iniiwasan natin yung agam-agam na baka yung CityVet ng Taguig puntahan ng mga manginginom. Meron po kasi, sir, naman nangyayari, nalalaman namin, yung mga barangay po, buying station po ng mga Pambatangas to NCR to paakit ng Baguio at doon ginagawa po yung dog, kami po sa Bitag, sanay po kami dyan. Yung barangay sa Quezon City ata rito, nasangkot din po sa buying and selling. Nung araw po yun, ha? Apo. Sa barangay Bantay. So, sir, may CCTV po ba kayo dyan sa inyong dog pound? Non-functional, sir. Sir, sa susunod siguro, sir, mas maganda maglagay po kayo ng CCTV para hindi po kayo pagdudahan na wala pong bilihan at bentahan ng mga aso dyan. Kung namatay, makikita sa CCTV na kinuha nyo, patay na yung aso. Yes, sir. Yes, sir. So, can I make a suggestion, sir? Kung maaari, pakisabi sa butihing mayor ninyo. Pero mas magaling pangatang mayor ninyo kaysa yung Mayor Joy Belmonte. Hindi estilo dito yan. Nagkalat yung mga aso. At least kayo may sistema. Medyo enhance yun lang yan. Nalalagyan nyo na lang po ng CCTV sa dog pound. Sakaling namatay, may kunting seremonya na ililibing nyo. Parang tao rin kasi. Tapos tatawagin nyo may-ari at pwede nilang makita. Hinahanap nyo po, nabalitaan niya na patay na yung aso niya. Saan naman kadahilanan, namatay sa sakit, hindi na natin malaman yan. So, next time, sir, unsolicited advice, put a CCTV sa loob ng inyong dog pound so that anything at all, recorded po lahat. 24/7 po, na parang 30-day retention period, tapos nakikita po lahat. Suggestion, sir, noted po. Okay. Actually, sir, under renovation po yung impounding. So, pwede po namin. Pag naayos na po, sir, pwede ba ang bitahan dyan? Yes, sir. Yes, sir. Para medyo may makausap ako ng mga aw-aw na magbantay para medyo magkakaintindi. Alam mo, dog whisperer po ako, sir. And anyway. Sir, ano pong gagawin natin dito? Parang itong si Mrs. Sir, naghihinagpis at nag-iiyak sa harapan namin kanina pa. Pwede niyo pa bang palitan na, sir? Pwede ba siyang pumunta riyan para mag-adapt ng aso? Actually, in-offer na po namin, sir, sa kanya. Ayun naman pala pumunta ka ro. Ayaw mo. Nag-iisang kendo lang yan. Huwag ka nang umiyak. Pwede man palitan ng aso. Alam ko naman, kahit na pa paano mabaling na yun, kaysa makikita mo. Wala bang kahawig ho na aso na kapareho ng, ano ba yung aso? Maaspin? Pero mongrel to, ha? Hindi to puro. Sir, wala po ba tayong pwedeng ipalit doon sa description ng aso niya para naman hindi naman siya magdadalamhati siya, mumukhang kawawa. Do you think pwede po yan na ma-offer po ninyo sa kanya? Actually, sir, ang dami pong doon. Yun nga lang, yung kahawig po, siguro po siya po ang Bakit? Sige, ganito na lang. Gusto mo bang mamili at gusto mo samahan ka namin? Turo mo, hindi mo kakatayin, aalagaan mo. Kasi may responsibilidad yan. May pananagutan ka pag nag-adapt ka ng aso. Tama, sir? Tama, sir. Okay. So may responsibilidad. Gusto mo bang mamili? Gusto mo bang tumingin na baka may kahawig kahit na paano kaysa naman sa tuwing na sasama loob mo, pwede kang tumingin doon. Ayaw ko na, sir. Ayaw mo na. Kung ayaw mo na, hindi ka namin pipilitin. Hindi natin mabalik yung isang bagay.
Saktan na ka, sir. Gusto mo ba ng labrador? Ha? Mataba ang labrador ko, sigurado iiyak naman yung anak ko. Gusto mo ng live na aso? Like, sandali dito. Ito, titingnan mo. Sige, lapat. Gusto mo ng labrador? Yan, labrador. Gusto mo? O, ito, live. Gusto mo makita ito? Ito, lang. Sige, palakad-lakad. May aso po kami rito. Ito, sige. Ito. Yan. Ibang klaseng aso to eh. Look alay. Sige, labas ka na doon. Sige, talo. Sige, ikot. Okay. O ba, kumike-ending pa yung kanyang likuran eh. Ibang klaseng aso to. Pinatatawa ka lang namin. Hey, mamili tayo. Sige na. Anyway, sige, ganito. Usap tayo sa baba. Pag-isipan mo ng husto, baka makakuha tayo ng kapalit. Ha? Okay ba sa'yo? Huwag ka muna magdesisyon ngayon. Naghihinagpis ka pa. Doc! Yes po. Yes Maraming po, Sir Ben. salamat, Doc. At baka dumating kami dyan, papiliin na lang natin si Mrs. na kung anong kanya makikita dyan, baka sakaling mapabago namin yung kang isipan. At sa susunod, pag may aso ko na, alagaan mo na lang. Huwag mo nang palabasin sa bahay. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, pati sa aso. Pasok na rito, pati mga pusa, bandang huli, pati sawa, pati mga sus, Mariosep, mga ibon. Hindi po ako si Mr. Doolittle, si Dr. Doolittle. Ako po, may tatak po kami, tatak, Tulfo. Ako po si Bitag, si Ben Tulfo. #, ipabitag mo.